I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga babayan. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters. Ayan, nalit po itong aking video, but syempre kailangan i-updates natin, ano. So alam po natin ang mahal na Pangulo laging nasa state visit, no. So dahil nakita nila yung kanyang galaw, yung kanyang magandang pamumuno, yung kanyang diskarte, no, paano palaguin ang ekonomiya ng bansa. So dahil dyan mga kababayan, tulad po ng sinabi ko, sinusubaybayan po tayo ng mga banyaga na mga world leaders, no, sa buong mundo. At ngayon unti-unti na tayo na naman na kinikilala, no. Dahil dyan bumisita po ang Prime Minister ng New Zealand dito sa Pilipinas itong nakaraang araw, no. So alam naman po natin kung ano ang kanilang sadya, dahil napakarami din po ang mga OFW sa kanila, kumbaga mga Pilipino na doon na nakatira sa New Zealand. So dahil nakita nila ito mga kababayan, yung pagbilis ng pag-grow ng ekonomiya ng bansa, sila na po ang dumayo kay Pangulong Marcos Jr. As usual, no, sa kanilang bilateral meeting. Well, alam nyo naman po ang Pangulo pagdating sa ganyan, lagi pong may bilateral meeting, no, round table meeting para dito sa pagpa-partnership, no. Well, as usual guys, investment, ayan, no. So dahil dyan guys, pakinggan po natin ang kanilang talumpati at ang sinabi po ng isang Filipino migrant na sa New Zealand. Napakaganda itong kanyang kwento, ano. So dahil dito mga kababayan, pakinggan po natin, okay? To welcome you and to see and discuss with you, as we have just had, all of the things that we think that can be done. And they, as ever, face-to-face meetings bring about much opportunities. And so I am looking forward to an era of closer ties and closer partnerships between New Zealand and the Philippines. And it is my great personal pleasure and a great honor for the Philippines to receive you, Prime Minister Lukson, and your delegation. And I look forward once again to all the work, the good work that we can do for the mutual benefit of our two countries. The Philippines and New Zealand already have a good relationship, but President Marcos and I want to put renewed energy and intensity to that relationship, and that means building out the connections we have in the defence and security spaces, certainly means building it out in the people-to-people links, and also our economic agendas. So nakikita nyo yun mga kababayan, no. Usual, alam po natin ang New Zealand puro ano yan puro gatas. Malamang guys mag-invest sila dito, no, ng mga masasarap na gatas from New Zealand. So anyway mga Beshwa, ayan, panoorin po natin yung isang interview ng isang Pilipino na doon po na nakatira sa New Zealand, at maganda naman talaga ang relationship ng New Zealand at ang Pilipinas. Alam nyo, sabi ko nga, sinusubaybayan po ang Pilipinas, no, sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. Nakita nila yung kanyang galing. Ito, babasahin ko ito mga besa. Ang sinabi po dito guys ng RTBN, no, South Asia and visit namin sa nanggaling na kaming Singapore, Bangkok, tapos ito yung last ito yung last, no, tapos ito yung last. So ibig sabihin guys, galing sila sa Bangkok, Singapore. Ay wow, parang ginaya si Pangulong Marcos Jr. Nagta-travel para manghikayat lang ng mga investment. Wow, maganda to maganda ito guys magiging magandang halimbawa si Pangulong Marcos Jr. At least galaw-galaw, di ba? But anyway, ang sabi po dito guys nandito na tayo sabi galing daw ng Singapore, tapos ito yung last, no,
itong yung pinakamahabang, exciting, yung aming Prime Minister na si Christopher Luxon, no, sobrang determined na lumakas yung engagement between Pilipinas and New Zealand. Marami siyang dala na malakas at tunay at magagaling na businessman at mamamats natin ito sa mga Pilipino na businessman para lumakas ang ating relationship, business relationship sa ni Mr. Paulo Garcia. Ay wow, grabe. Ito guys yung sinabi kong Pilipino, the first New Zealand member of Parliament of Filipino descent, no? So kung nakikita nyo dito ang pagdalaw ng Prime Minister ng New Zealand, iisa lang po yan, no? Kundi ang pakikipag-partnership sa mga businessman to businessman between the two countries. Alam po naman natin ang laging kasama ni Pangulong Marcos Jr. na mga businessman, yan po si yung icon na si Ayala Subel, sino pa ito, si Ramon Ang ng San Miguel, kami pa si Pangilinan, Go Kung We. Yan po ang pinapantapat sa magagaling na businessman na kasama ng Prime Minister. Aba, mga bes, parang ginaya yata ang ating mahal na Pangulo at hindi naman masama yon. Parang lang sa aking kaisipan lamang. So maganda yan. Kaya sabi ko sa inyo, si Pangulong Marcos Jr., siya na po ang dinadayo. Bakit? Ito, basahin ko ito di ba? Sabi po dito guys anong sabi? The first New Zealand members of Parliament of Filipino descent. Ito po yung si Mr. Garcia, yung nagsasalita. Pakinggan nyo kanyang sinabi who is joining New Zealand Prime Minister Christopher Luxon delegation on his official visit to the Philippines. Maganda ito guys Match na match sa mga businessman natin na mga kilala, na mga bilyonaryo katulad ni Mr. C, yung may-ari ng SM. So ito pa guys, ang sabi tingnan nyo. In an interview with the RTBN, Mr. Garcia articulate Prime Minister Luxon interest in deepening New Zealand's cooperation with the Philippines, recognizing it as one of the fastest growing economies in Asia. Wow, palakpakan naman kayo dyan. Ang tingin ng New Zealand, ang bilis ng galaw ng Philippines, lumaki siya, fastest growing economy, kitang-kita sa amin. Tapos, yung workforce na 24 years old, we are young. Workforce, sabi niya dito guys workforce and workforce, so believe ang New Zealand sa takbo ng Pilipinas, sa takbo ng Philippines, so kaya gusto niyang makipag-ugnayan para sabay sumabay sa progreso ng bawat bansa, he expresses. See guys, nakita nyo yun? Tayo na po ang sinusugod, si Pangulong Marcos na ang sinusugod sa Pilipinas para makipag-partnership. Investment to investment. Ay wow, social. Ito po ang maganda sa Pangulo na ito. Lahat po ng mga kilalang I think guys, pag sinabi mo kasi oligarko, talagang mga yan, mga malalaking businessman, di ba? Katulad nila ni Go Kung We, di ba? Oligarko ba sila? Sabay ganun nagtatanong, no? At least si Pangulong Marcos Jr. nakikipagkaibigan siya, no? Lahat yan, hinakot niya ang mga kilalang businessman sa Pilipinas, dalhin sa kanyang state visit para makipag-usap sa mga kilalang mga businessman sa buong mundo. Di ba? Nakikita po natin yan. Si Mr. Rason, ganun din. Di ba si Mr. Rason, isa sa pinaka-billionaire, nag-invest siya sa Australia. Wow! Biro nyo yun. Yan ang maganda. So, ibig sabihin, nakikita tayo, unti-unti tayong umaangat. Nakalagay na nga dyan kaya, fastest growing economies in Asia. Wow! Ay, palakpakan natin kasi magaling ang Pangulong Marcos Jr. mamuno. Diba? Yung mga strategy niya, yung mga diskarte niya ba, yung mga sideline niya with the roundtable meeting at saka yung mga pakikipag-uusap sa mga businessman sa buong mundo. Wow. Siya lang po ang mayroong ganyan, mga kababayan. Walang mga pangulong ganyan. Si Pangulong Marcos lang ang may sariling ika nga, siya po ang original. Ngayon ginagaya. Di ba? Si Prime Minister New Zealand, dinala niya din po guys ang mga kilalang businessman sa kanila.
at nakipag-usap sa mga kilalang businessman sa Pilipinas. Wow na wow. Di kayo naloka. Gawain ni Pangulong Marcos yan eh. O di, huwag mo yung sabihin gaya-gaya Putumaya. Hindi. Talagang dapat gayahin si Pangulong Marcos Jr. Alang-alang sa kapakanan ng mamamayan ng New Zealand at ganun din sa mamamayang Pilipino ng Pilipinas. O di ba? Social. Saan kayo makakita niyan? At least magandang impluwensya. Good role model si Pangulong Marcos sa buong mundo. Wow. Ay, alam niyo si Pangulong Marcos Jr. Kaya niya guys pamunuan ang isang malaking bansa tulad ng Amerika, Russia at China. Ay nako, small but terrible. The best. Ito pa mga kababayan, he also shared brief highlights of the Prime Minister's bilateral meeting with the President Ferdinand R. Marcos Jr., wherein both leaders discussed shared concern in others area for further cooperation, particularly in promoting people-to-people exchanges. He underscored the Prime Minister Lockson's high regards and deep appreciation for the contribution of the Filipino community in New Zealand and expresses the leader's interest in facilitating the mobility of Filipinos in and out of the country. Isang dahilan kung bakit ako'y nandito bilang MP dahil nakasakay ako sa likod ng paghihirap ng trabaho ng mga Pilipino, ang gagaling ng dairy industry. Dairy. Mga gatas ito guys, masasarap yung gatas galing sa New Zealand, Pwede ba mayroong mga dito nag-export sila yung mga fresh milk, di ba? Sa healthcare, yung mga nurses natin, nursing aides sa mga retirement villages and lakas ng trabaho, ang ganda ng pangalan, kaya gusto ng bansang New Zealand na lumaki pa at alagaan ang Filipino community sa New Zealand. So maganda ang future para sa mga Pilipino, gumaganda pa lalo. See guys, a native of San Juan City, Mr. Garcia is a lawyer by profession, having practiced commercial law in the Philippines for 10 years before migrating to New Zealand. Ayan, he formerly served as the Honorary Consul General of the Philippines in New Zealand. Ay wow, social. Ito guys siya, pakinggan nyo kanyang interview, okay? Ayan, pakinggan po natin mga biswa. Karangalan ang laking karangalan na maging isang Pilipino na nasa parliament sa New Zealand. Ang tingin ko doon, ang laking example para sa kalahatang mga Pilipino na nagwo-work ng working hard, kung nasaan sila, nasaan tayo, tapos patuloy na humaharap sa mga challenges. Sa buhay maraming challenges. Mahirap. So, kahit na mahirap, yun ang pusong Pinoy. Na tuloy-tuloy lang, doing your best, araw-araw, nagmamalasakit. Huwag mawawala yung puso na may malasakit. Kasi yun ang pusong Pinoy. Southeast Asia ang visit namin. So, nanggaling na kaming Singapore, Bangkok. Tapos ito yung last. Ito yung pinakamahaba. Mabilis lang kami sa ibang bansa. Exciting kasi yung aming Prime Minister na si Christopher Luxon, sobrang determined na lumakas yung engagement between Philippines and New Zealand. Marami siyang dala na malakas at tunay at magagaling na businessman. At mamamatch natin ito sa mga Pilipino na businessman para lumakas ang ating relationship, business relationship. Ang tingin ng New Zealand, ang bilis ng galaw ng Philippines, lumalaki siya. Fastest growing economy. Kitang-kita sa amin. Tapos yung workforce na 24 years old yung average. We are a young workforce. No? So, believe ang New Zealand sa takbo ng Philippines. Kaya gusto niyang mag-ugnayan para sumabay sa progreso ng bawat bansa. Isang dahilan yon kung bakit ako nandito. Ako ay nandito bilang MP dahil nakasakay ako sa likod ng paghihirap ng mga trabaho ng mga Pilipino ang gagaling sa dairy industry, sa healthcare, mga nurses natin, nursing aides sa mga retirement villages. Ang lakas ng trabaho, ang ganda ng pangalan,
Kaya gusto ng bansang New Zealand na lumaki pa at alagaan ang Filipino community sa New Zealand. So, maganda ang future para sa mga Pilipino, gumaganda palalo. Shared yung mga concerns. So, I think the support of each Philippines and New Zealand can only become stronger. Maraming kailangan ang Philippines na makakatulong ang New Zealand. Marami ring kailangan ng New Zealand, no? So, gusto naming palakasin yung people to people. So, yung movement ng Filipinos in and out of New Zealand, gusto namin ma-facilitate yun. Kasi nire-recognize nitong Christopher Lacson na aming Prime Minister ang value ng mga Pilipino sa New Zealand. So, isa yun. I think over time, pati yung security ng ating mga bansa sa sitwasyon ngayon ng mundo, isa yun na maaring mag shoulder to shoulder ba and be stronger together, no? So yun guys, napakinggan nyo, yan ang sinasabi natin. Pag masipag ang Pangulo, matalino, madiskarte, maparaan, may pagmamahal sa kanyang nasasakupan, siyempre ang Panginoon hindi niya pababayaan yan. Dadagsain tayo ng mga foreign investor na mag-i-invest sa Pilipinas sapagkat ang Diyos ay napakabait kay Pangulong Marcos Jr. Dahil isa sa mga nakikita ng Panginoon yung ugali niya, no? Kahit binabalahura, binastos, hindi pa rin marunong rumisba. No, di ba? Ika nga, sabi nga ng Panginoon, mga kababayan, ang tao, mapapalad ang mga taong inaalipusta sapagkat ay itataas ng Panginoon. At sa mga taong umaalipusta ay ibabagsak ng Panginoon. Tandaan nyo yan, mga kababayan. That is a biblical, no? So, see you again guys on my next upload video. Boy, and baboos. God bless Philippines.